Ay, eto. Tawa talaga mga kababayan. Eto, Amy Marcos, mga ka-GPnatics. Kala ko ba, ang naglalaban lang dyan ay itong si Cheese Escudero, itong si Tito Soto, at ngayon ay si Marcoleta, mga kababayan. Ngayon naman, Amy Marcos for Senate President. JP, baka binabaliw mo lang kami ha. Hindi mga kababayan. Ito kasing si Amy, inuurat na naman tayo. Ano ba yung sinasabi niya, mga kababayan? Meron daw pong kumakausap kay Amy Marcos na mga senador at siya daw po ang gustong maging Senate President. Totoo ba yan? Oh. Tingnan natin, mga kababayan. Ito, sabi dito, some senators have approached me with the proposal to be their candidate for Senate President. Sabi dito, whoever will be elected by our peers, whether it is me or not, there are certain congressional reforms that need to be undertaken. The most important is reform in the budgetary process. Tigilan na ang mahiwagang BICAM. The right priorities in spending. Tigilan na daw ang mahiwagang BICAM. Amy. Di ba kasama ka? Di ba kasama ka dyan sa sa BICAM? Ba't hindi ka doon mismo nagreklamo? Ano yun? Parang physically present, mentally absent? Diba? Nandyan ka naman sa BICAM, dapat dyan ka na nagreklamo nung umpisa pa lang. Kung alam mo may problema. Tapos ngayon sasabihin mo, mahiwagang BICAM. The right priorities in spending, considering our recurring fiscal deficit and huge indebtedness, must be legislated. Food security and support to our farmers and fishermen, education, health, and truly necessary social services. Ako naman, mga kababayan, alam niyo, hindi ko pagpupukusan dun sa ilalim ha. Doon lang tayo sa sa marami daw kumakausap kay Amy Marcos. Payag ba kayo maging Senate President siya? Sino papayag dito? Senate President si Amy. Busin ang laman ng balon para sa SP. My God, I hate trucks. Nag-file ng anti-dynasty bill pero ang support sa mga Duterte family. Sino? Si Amy? Baliw eh. Di ba? Amy Duterte, Senate President nung talaga ni Manang mo, Amy Duterte, Kabsat Go Philippines. Nung. Sabi ni Winnie Artos, no way. Nako, Amy Duterte, nung. Hindi ako papayag. No way. Guys, don't believe anything you hear. Hindi, ito naman ay Lito Altares. Ang tinitingnan naman natin dito is based on, alangan naman, hindi natin bigyan ng pansin ito. 'Di ba? Ang gusto ko lang sabihin dito, nangangarap ka ba ng gising? Amy Duterte? Ha? Muntik ka na ngang sumabit, sa totoo lang Muntik ka na ngang sumabit doon sa top 12 Muntik ka nang maalis. Kung hindi lang siguro, sorry Lito Altares, alam ko baka mamaya may nasasagasaan tayong mga loyalist dito na talagang kahit na ganito yung ginagawa ni Amy, 'di ba? Sasabihin nila na ano 'yan, Trojan horse 'yan. We know what she's doing. Ako kasi mabenta na 'yun sa akin. 'Di ba? Mabenta na 'yun sa akin na sasabihin Trojan horse siya. Hindi ako naniniwala na Trojan horse 'to. I believe, mga kababayan, meron talagang alam ang mga Duterte laban kay Amy Marcos na hindi niya po mapasabog-sabog or hindi mapasabog-sabog. Kaya ginagamit ng mga Duterte itong si Amy para kalabanin yung kapatid niya. 'Di ba? Sabi ni Margie Barcebal, di bali na.
naparinig na din sa sobrang inggit kay FL, mas matalino si FL kaysa kay Amy Duterte. Hindi kasi tinitingnan ko, kasi kung ikaw ay isang Senate President, mga kababayan, dapat mayroon kang check and balance, di ba? O dapat nakikinig ka doon sa mga kasamahan mo. Hindi pwedeng ikaw ay one-sided. Kasi si Amy Duterte, mga kababayan, nakikita natin, di ba? She loves to fight dun sa kanyang kapatid. At she loves naman na kampihan yung mga Duterte sa kanyang mga gawa. Sabi ni Allen Arsenes, maliwanag, nagpapapansin na naman si Amy. Diba? Maliwanag pa, sa sikat ng araw mga ginagawa ni Babad, Trojan pa rin, sabi ng iba. O tanungin nyo si AJ Prince. Dakilang loyal yun kay Amy. Diba? Kabsat Go Philippines, awan bilang ni Amy Duterte. Ako, naniniwala mga kababayan. Hindi. Tingnan natin. Kasi unang-una, meron ba siyang pag-asa? Meron ba siyang pag-asa na maging Senate President? Tingnan po natin yung aspeto na to. Although, si Sara Duterte ay in-endorse si Amy, mga kababayan, at nanalo si Amy Marcos, di ba? Nanalo. Pero kung babalikan natin ang history, mga kababayan, yung mga PDP, halos ayaw din kay Amy Marcos. Yung mga supporters ng PDP, ayaw din kay Amy Marcos. Particularly yung mga member. Sino yung mga member na yon? Unang-una, si Sal Panelo. Di ba lagi niya sinasabi, si Amy Marcos ay, ano yun? Mapagbalat kayo kaya. Kumbaga, tinatapon na siya mismo. Mismong mga tao ng PDP, ng mga Duterte supporter, ng mga Duterte allies, ang tingin kay Amy Marcos ay isang mapagbalat kayo, na isang manggagamit. Do you think susuportahan nila ito na maging Senate President? Diba? Ayaw nga nilang paniwalaan itong si Amy na ito ay talagang solid Duterte. Diba? Lahat yun na sinasabi nila ay hindi totoo yan. Anong nagpapatunay dyan na itong mga Duterte ay hindi naniniwala kay Amy? Yung boto, mga kababayan. Yung boto po nung nakaraang eleksyon. Nakita nyo? Doon sa Davao, na kung saan, kung tutuusin, inendorso ni Sara Duterte itong si Amy, dapat may malaki siyang margin na nakuha doon. May malaking number siya na nakuha doon sa Davao. Pero hindi, ang solid talaga na bumoto kay Amy ay Ilocos, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Halos doon niya po nakuha yung kanyang mga boto. Sa makatuwid, itong mga Duterte ay hindi po naniniwala na si Amy ay kakampi nila. So, ang kanilang pinaniniwalaan, si Amy Marcos ay traidor at ginagamit lang sila. Diba? Sa kanila, ang dating, sa Duterte allies, sa Duterte faction, ang kanilang tingin assessment kay Amy Marcos ay isang Trojan horse. Tapos dito naman sa mga loyalista, si Amy naman ay Trojan horse din. Kaya nila binoto. So tingin ko, mga kababayan, walang makukuhang solid na boto, hindi makakakuha ng 13 votes itong si Amy. Diba? Hindi siya susuportahan ng mga Duterte Black. Si Amy aasa na lang uli. Ano po? Ano yon? J. Lopez, dakilang balita ka, JP. Ano yung dakilang balita? Loko-loko kayo, ha? Sa moon, pwede kong maging full moon. Kinam ka naman ng Amy. Ay, wag ganon. Numura nyo si Amy. Aware sila kasi nga na manggasima ng Amy. Solid North pa rin bumoto kay Amy. Totoo. Solid North pa rin ang bumoto kay
Amy, hindi po yung mga Duterte. Doon sa Davao, mga kababayan, iilan lang ang bumoto kay Amy, parang less than 2 million. Yung bumoto kay Amy sa iba't iba pang mga ano, sama-sama na yun. Tapos yung 10 million ay nakuha niya sa Solid Norte. Oh, doon pa lang nakikita mo, dapat magbagong isip ka na, Amy. Na wag kang magpasakop diyan sa mga Duterte dahil niloloko ka lang nila. 'Di ba? Mahirap ispilingin ang utak ni Amy dahil kulkul ti utak na. Pinagpipilitan niya sarili niya sa kabila. Ayun nga. Nagtataka tayo bakit pinagpipilitan niya. Is there something na inililihim niya at Duterte lang ang nakakaalam? We really don't know. Oh, 'di ba? Hindi, 'yun ang sinasabi ko, Sir Lito Altares. Dapat tingnan ni Amy kung nasaan siya ngayon. Ang sumuporta sa kanya ay mga Ilocano, 'di ba? Mga talagang legit na kailian, legit po na mga kalakayan natin, 'di ba? Legit po mga kababayan na makikita natin noon hanggang ngayon sumusuporta sa kanila kahit na despite the fact na sinabihan ni Amy dati ang mga loyalista na wala nang mga loyalista, pero solid North pa rin ang bumoto sa kanya, hindi yung mga nandoon sa Mindanao. Oh, dapat nga yun ang pasalamatan niya ng higit na hindi siya pinabayaan. Na sabi niya dapat nung nagpapasalamat, "Oy, salamat po ako sa mga Ilocano dahil nagpauto pa rin po sa akin." 'Di ba? Dapat ganun Hoy, grabe naman kayo. Kabit ni Dutz? Hindi. Sabi naman nung iba, kabit daw ni Sara. Ano ba talaga? 'Di ba? Wala. Hindi ko alam, pero naririnig lang naman natin 'yan pati sa mga comment. Ako hindi ko naman pinapatulan 'yan, 'di ba? TJR 2K25 shoutout sa iyo ha. Maki Kwan. Madami kasi di marunong mag-CP sa mga matatanda kaya binoto pa rin siya ng mga loyalist. Saka yung mga loyalista po na supporters ni FL Imelda at Apula kay hawak po ni Amy Babalita. Yun lang mga kababayan. It doesn't matter. Bad behavior comes from insecurity. Oy, hindi po ako yun ha. Si Amy po ata yung na-insecure Nakakatuwa si Sir Lito Altares, no? Bago lang siya dito sa atin, guys. Pero, I don't know, pero si Sir Lito Altares parang, maka-Amy ka ba, Sir Lito Altares? Para baka mamaya, maanuhan kita, di ba? Kabsat Go Philippines, awan nakim na ni Amy Duterte agkabawin. Makakalimutin na ba? Di ba ka nananadya lang yun? Biruin nyo yung kapatid niya, itinaas pa yung kamay niya tapos ayaw pa salamatan. GP, si Panelo ang isang malaking pruweba na may sikreto si Amy nililihim kaya ganyan siya kumapit kay Sara. Kaya hindi naniniwala si Panelo kay Amy. He knows her secret. Kung ano man yon mga kababayan, bahala na sila dyan. Basta tayo, hanggat mayroong content, magko-content tayo. Diba? Hanggat may issue silang lahat, may content tayo. Hanggat mayroong balita, may content tayo. Pero ang inyong abang lingkod, Ma'am Leticia Fernando, nabasa mo yung sinend ko sa'yo, buwisit kang Lazada ka. Piruin mo, 10,672 ni-reject mo, dumating naman talaga sa akin bote. Tapos ayaw mo man lang ako i-refund. GP, nararamdaman ko na si General Torre ang next chief PNP. Sana, mga kababayan. Anyway, magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga kababayan. Hanggang dito na lamang at magkita-kita po muli tayo bukas. Maraming salamat at magandang gabi. Ingat. Buyers! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Sa silong ng araw, lupang mahalaga, tugong magiting, sa'yo'y alay na.
sa bawat hakbang. Ang dangal ng bayan, tayo ay manindigan. Huwag matakot, huwag panghinaan. Sa hamon ng buhay, tayo'y lumaban. Pag-ibig sa bayan, sa puso'y ilaganap. Tugot pawis aking handang iharap. Go Philippines, bayan kong mahal. Sa iyong buhay ko ay iaalay. Sa hirap at ginhawa, hindi kita iiwan. Laging tatanglaw, hindi papatinag. Sa liwanag mo, o Diyos, ako'y nagising. Pag-ibig mo sa bayan, walang kahambing. Sa bawat sugat, ikaw ang naghihilom. Pag-asa at lakas, sa'yo tutugon. Yeah! Go Philippine, taas noo, di pabubuwag. Kasaysayan natin, di mabubura na sinungaling at huwag. Fake news, dapat nating labanan. Buksan ang isipan, huwag magpabihag. Sa puso may tapang, di kayang bilhin. Paninindigan sa tama titindig. Kalayaan, katotohanan ating sigaw. Go Philippines, di kailan maluluhod sa dayat.